Talastasan? Talastasan? Talastasan. Kami ang Tres Talastasan. At ang usaping negosyo At trabaho? Tres Talastasan ang kasama mo. Pawis, matsa, at uso. Sa damit ay nagiging problema at pagsubok. Naging partikular na problema sa paglalaba ang mga kamay at paa na nangangalay sa kakakuskus at kakabuhos. Nagbibigay kapaguran sa bawat kamay at paa at ang tubig na ginagamit ay patuloy na dumadalos. Kaya, sa paglalaba ay pagod na at magastos pa sa tubig na gagamitin. Mabuti na lamang ay mayroong mga laundry shop na pwedeng bisitahin. Sa likod ng malinis na mga damit at pabangong mga tela, sumisibol ang kahangahangang industriya ng mga laundry shop. Ipinakikita ng industriyang ito ang kanilang kasalukuyang tagumpay at pangarap na patuloy na umuunlad. Sa bawat damit na kanilang hinahawakan, taglay ang pagnanais na magbigay ng mahusay na serbisyo. Sa panahon ngayon kung saan ang buhay ay patuloy na nagiging abala at ang pangangailangan para sa mabilis at maasahang paglilinis ay patuloy na lumalago, ang mga laundry shop ay nagsisilbing haligi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa patuloy na modernisasyon at pag-usbong ng industriya, ang mga ito ay patuloy na nagsusulong ng serbisyong higit pa sa simpleng labada, kundi serbisyong nag-aalaga at nagbibigay ng ginhawa sa bawat mamamayan. Ang aming Tres Talastasan team ay naglakbay at nangusisit sa Anona Street na kung saan namin natagpuan ang mga malalaking makina na panlaba. Sa paglakad namin ay natagpuan namin sa tapat ng CAA at nakapaloob sa GSIS Metro Homes ang palabahang tinatawag na whitewash laundry shop. Sa pagpasok pa lang ay makikita na ang kislap puti at asul na kulay na may imahe ni Baymax bilang kanilang huwaran. Dito na nga rin namin natagpuan at sunod na ring in-interview ang tinaguriang may-ari ng whitewash laundry shop. Irene Ocampo, 57 years old. Katapat ng eskwela at kapaloob ng isang kondo na GSIS Metro Homes ay nagiging mas aksesibo ang laundry shop na ito para sa ibang mga nagtatrabaho at estudyanteng nagdodorm sa loob ng GSIS Metro Homes. First question po lang. Paano po nagsimula yung negosyo nyo? And ano po yung kwento behind po sa business? Yung business namin na laundry. Kahit ano po, yung mga past experience nyo po sa mga business po, ganun po. Actually, itong business na to, itong review center is 36 years na. So, nagkaroon kami na another business na bookstore. And susunod nga namin business is yung laundry shop. The latest. Pagbo-bookbind at paggagawa at pagbebenta ng libro ang dating pinagkikitaan ni Irene Ocampo at ang kanilang bagong serbisyo sa labahan na mayroong wash na 65 pesos, dry na 60 pesos at fold na 25 pesos na may maximum na 8 kilo. Ngunit sa kabila ng isang maliit na serbisyo ay mayroon pa siyang review center na ACES na matatagpuan sa 628 Poresa Street, Santa Mesa, Manila. Talaga namang subok na sa serbisyo ang pamilyang Ocampo, mapamaterialis man sa eskwelahan hanggang sa labahan. Ano po yung mga naging hadlang po or challenges niyo po sa pagbubukas po sa laundry shop po? Challenges, wala naman masyadong challenges kasi we plan it
bago namin in-execute. The financial, the rates, pinlano muna namin. So, nung balak na namin talagang i-start, ayun na. Talaga naman lamang ang may alam pag ating pinagpaplanuhan ang mga estratehiya na tulad ni Irene Ocampo na naging tiyak sa kanyang mga plano kung paano mas magiging epektibo ang pagbubukas ng laundry shop. Sa kanyang mga pagsubok at realisasyon sa mga dating trabaho ay nagbigay ito ng liwanag sa mga gagawing pagbabago sa negosyong laundry shop. Bali, mga magkano po yung naigastos niyo po sa mga materyales gaya po sa machine, basta yung equipment po sa laundry shop? Hindi ko masabi yung sa equipment lang kasi may renovation, tapos yung mga installation ng mga, para kasi yung machine, magamit mo, kailangan mo i-properly install the water, the gas, and the electricity. Hindi basta-basta siyang mga isasaksak mo lang kasi commercial grade siya. So, all in all, we spent 2M for 7 machines. Kasama mo na po yung renovation? Yes, renovation, everything. Talaga namang sa simula't pagpaplano pa lamang ay mahusay na napagpaplanuhan at napag-usapan ang mga makinang gagamitin at mga materyales na kung saan mas mapabilis, mas maayos at mas malinis ang serbisyo. Ang 7 makinang ginagamit ay isang commercial laundry na may tag, isang heavy-duty high-efficiency washer. Mahigit na 60,000 ang isang washer na makina at wala pa dito ang dryer. Talaga namang aabuti ng milyon ang mga makina, kaya't ating alamin ang mga dahilan kung bakit ba naisip ni Irene Ocampo ang pagnenegosyo ng laundry shop. Bali, bakit niyo po naisipang magbukas po ng laundry shop? Na bigay alam din po sa akin na before po is bookstore po. Yes, bookstore. Paano niyo po na isipan na ipalit po is laundry shop po sa may business po niyo? Kasi medyo naging mahina na yung mga books kasi e-books na yung ginagamit ng mga students, di ba? So, nag-isip kami ng ibang business na madali lang i-manage, tapos mag-click. So, naisipan namin yung laundry shop. Nakita naman kasi namin na, oo nga, with the busy life, hindi mo na kayang ikaw pa yung maglaba, and for a small amount of money, malalaba na yung damit mo. So po is, magkano po yung pinikita po ng laundry shop everyday? Mga kahit estimate po. Estimate? Siguro sabihin na natin na nasa in regular days mga 2.5 gano'n. Bali na ipapawi na rin po yung sa mga ibang bills sa nakakikita. Actually kasi ang laundry shop is the machine is inverter. So low cost of electricity. Unlike po dun sa mga ibang kinds of Yes. machines. And the water, konti rin yung ginagamit ng water. That's why meron siyang special soap na dapat gamitin. Kasi sa konting amount ng water, malalaba mo na siya. So, maliit din yung water bill mo. So, ano pa bang natin? Water bill. Siyempre, yung rent. So, Yeah, and electricity po. yeah, yung salary. Bali cost efficient na rin po siya Yes, since very. inverter po yung mga Yes, machines. yes. Sa loob ng maraming rason para makapagsimula ng laundry shop, likas na talaga sa ating katauhan ang nadudumihan ang kadamitan. Kaya kahit kailanman ay kailangan malinisan ang mga damit na sinusuot natin kahit sa isang linggo. Kaya
Kahit mataas man ang mga naging gastusin sa mga makina, ay naging epektibo itong negosyo para kay Irene Ocampo. Ayun, sa next question po natin, sanay po ba kayo na mag-asikaso po ng mga businesses po before niyo po maisipan yung sa laundry shop po? Yes. Yung sa bookstore po, can you tell us more about it? Actually, yung bookstore ko, nag-start yun, nag-open up dun sa space, is canteen for students. So, parang nakita ko na, wow, sobrang pagod mo, tapos eto lang yung earnings mo. So, since malapit sa school, nagdagdag ako ng mga Xerox. Xerox machine po. Yes. Since malapit pa rin sa school, nagdagdag ako ng mga books na yung mga binibili nila. Mga textbooks po. Yes. So, punta na tayo sa libro. Ngayon, pag marami kang stock na libro, yung canteen mo is mapupuno siya ng books. So, I decided na i-give up na yung canteen. Kasi full-time na po siya books. Oo. Ganon. Yung mga Xerox, bookstore, May book ba hindi din po? meron. Tapos nagpalit na po kayo since maano na po yung market. Yes. Nung nakita na namin na humihina yung market, hindi na namin inantay na yung kinikita namin ay mapunta sa mga overhead. We decide to close it. Agad-agad. Tapos yung renovations na lang po siya. Yes. After ilang panahon pa, pinag-isipan muna namin kung ano yung susunod naming steps. Kung ano, pinag-aralan namin kung ano ba tong machine na to, ano ba tong pinapasok natin, Bale, ilan ba pinag-aralan niyo. pwedeng maglalabas sa atin. Pinag-aralan niyo muna po bago po kayo mag-start. Yes, pinag-aralan namin. Mga ilang, gano'n po kahabang time po? Sandali lang, siguro mga aban. Kasi parang nag-survey kami, tinignan namin yung mga ibang laundry shop. We tried na magpalaba, ano ba itong ano na to? Ano bang servisyo nila? Magkano ba? Tapos Ganon. nag-check po kayo ng mga ibang laundry shop na. Yes, ibang laundry shop, ibang brands. Maraming brands eh. Yes po. Diba? Nag-survey kami, ano ba ang magandang brand? Okay ba ang mas mura o okay lang medyo mahal? Lahat yun pinag-aralan namin. Yes po. Bali, ano po? Paano niyo po nakikita po yung business niyo in the future? Yung business namin in the future, actually, sa totoo lang, in our first mga 2.5 years, na-meet na namin yung ROI namin. Kumbaga, lahat okay na. Okay na po. Pero yung 2.5 years na yun, nilagay lang namin lahat yung money for nandun lang para makita namin kung nag-ROI kami. Hindi namin ginagasta, kinukwenta pa talaga namin. Para makita namin kung bumalik na ba yung pera o nalulugi lang kami sa pag-business namin. Yun. Tapos after that, nagka-pandemic. Yun lang po. Kasi marami po na-setlock na businesses dahil sa pandemic. Yes. Actually, kung itatanong ko, we don't close given a single day ng pandemic. Sunod-sunod po. Hindi. Kahit walang tao, kahit may tao, kasi kahit may pandemic, may maglalaba. Yes po. Open po kayo everyday. Oo, kahit takot sila lumabas, o ano, or kasi may mga buildings naman na malapit na hindi ka mahuhuli kung bababa ka lang. So, tiniis namin na Open po siya. open kami. May mga pumupunta naman po. Kahit nung sa pandemic po. Meron.
Ang main goal lang namin, yung tao namin may trabaho. Nakapag-salary naman po kayo sa Yes, yun ang main goal namin. Makapagpasweldo lang kami, mabayaran namin yung bills namin, okay na. Kumbaga kung kahit yung rental, medyo mag-aabono ka, pero yung tao mo, hindi mo tinanggalan ng trabaho sa oras na kailangan niya. Ang pagpapatayo ng isang laundry shop ay masusubukan ng iyong pagsasagawa ng mabuting paraan upang mas maging epektibo ang serbisyo sa ibang tao. Ang negosyo ng Ocampo family ay mas umunlad pa at nakapagtayo sila ng mga ibang branches sa ibang mga lugar. Bale yung paano niyo po yung isipan ma-differentiate po yung laundry shop sa mga iba pong laundry shop? Since sa paligid po nung lugar po niyo, may iba-iba pa pong laundry shop. Paano niyo po naisipan ma-differentiate po na mag-stand out po siya? Unang-una, nung nag-open kami, wala kaming katabi. Bale kayo po yung nauna? Yes. Even yung mga sabihin na nating kahit pa 1,000 meters, wala talaga kaming katabi. Nagsulputan na lang sila na parang mushroom kasi nakikita nila na may market. Yun. Masasabi ko naman, yung difference namin sa kanila is we need service. Kumbaga, hindi lang basta laundry shop, yung service namin maganda. Besides na po dun sa mismong laundry shop, pati po yung service quality po. Yes. Paano niyo po na-market po yung business na after po ng pandemic? Marami nang nawala. Kasi yung pandemic, ang nangyari, halimbawa, yung mga nakatira dito sa lugar na to, dahil nawala na sila ng trabaho, umuwi na sila sa province. Hindi na sila bumalik. Siguro, sabihin kong mga 25% na lang ng customer yung bumalik. Lumipat, mga ganon. Sa mundo ng negosyo, maliit man o malaki, maikli man o mahaba, karapat-dapat talagang magkaroon tayo ng nag-iiba na idea o unique na paraan para mapakilala ang ating negosyo. Talaga namang subok na sa usaping negosyo si Irene Ocampo dahil ang kanyang pamamaraan sa kanyang pagbukas hanggang ngayon ay nanatili epektibo ang mga plano. Nasa gitna man ng pandemya o wala, ay patuloy pa ding sinikap na magbukas ang kanilang laundry shop at isa ito sa masusing paraan para sa isang mabuting negosyante. Last question. Ano po yung magiging advice niyo sa mga future entrepreneurs mo? Gaya po ninyo dati na gusto po mag-start ng bagong business. Okay. Ang mapapayo ko, pag-aralan muna. Pag-aralan muna, tutukan din ng mga ilang taon. Kumbaga, kung nakita mo na maganda na talaga, hindi kasi pwedeng gusto ko na milk tea shop. Kasi itatayo mo si milk tea shop and then iiwanan mo. Kasi tas hindi naman po alam kung paano i-run. Hindi. Sabihin mo, tinrain mo na rin yung tao mo. Kasi ganito yan sa experience, sa haba ng experience ko sa business. Ako laging nakabantay. Nakikita ko yung katabi kong mga nagninegosyo din. Iniiwan nila ang helper nila. Yun ang umag-isa yung nag-aano. Alam mo ginagawa? Alam po. Nakayo po maghapon, nagsiselfone. Kahit may dumaan dyan na customer, hindi nila yan papansinin. The important is kumikita sila, sinusweldan sila araw-araw. At yan ang sinasabi ko sa mga tao, mahalin nyo yung trabaho nyo. Hindi habang buhay, andyan lang kayo. I-give nyo yung best nyo. Pag may dumaan, hindi pwedeng, bawa nakatingin na. Hindi pwedeng nakatingin ka rin. You offer something, you talk to them. To offer po the service. Yes. Halimbawa,
Yung kagaya natin, may canteen kami. You call them, call their attention. Kumbaga, tinuturuan ko yung mga tao ko na gano'n. And that is effective. Yung isang naging tao ko sa canteen ko, may sarili na siyang business. Successful. Yes, micro. Pero alam mo yung pag-put up on your own ka na, hindi ka na nangangatulong, hindi ka na namamasukan. Ibang yun. Thank you po for your time. Salamat po. It's Okay. been a good experience po. Sana po maging successful po kayo in your future. Thank you po. Okay. Sana ay nagbigay gabay sa inyo ang mga payo ni Irene Ocampo sa kanyang maliit na laundry shop. Nagsimula man tayo sa maliit na negosyo na may maliit na puhunan, maaaring sa susunod na iyong pagkakitaan ay maging epektibo na ito na tulad sa may-ari ng laundry na si Irene Ocampo na nagsimula sa pakating-kantin lang hanggang napunta sa paggawa ng libro at ngayon ay may 2 negosyo na laundry at Aces Review Center. Kaya sa mga mamamayan na nagsimula pa lamang magnegosyo, hindi ibig sabihin na hindi ka naging successful sa una, ay hindi ka na magiging successful sa susunod mong pagkakakitaan. Dapat tandaan na ang kabiguan ay magiging dagdag kaalaman para sa hinaharap. Nakikita natin na hindi nagiging hadlang ang pawis, usok at mantsa sa pagiging matagumpay ng negosyante. Sa ilalim ng mga hirap at pagsubok, nakita natin ang pagtaas at ang pagiging matagumpay ng isang maliit na negosyo na ngayon, isang malaking institusyon. At isa itong patunay na kahit simpleng mamamayan, basta may diskarte at kaalaman, ay magiging successful. Sabi nga nila, ang may tiyaga ay may nilaga. At dahil dyan may itikman natin ang hindi lang nilaga at mga iba't iba pang mga pagkaing matatagpuan natin sa ating bayan. At muli, kami ang Tres Talastasan. At sa usapang negosyo, At trabaho, Tres Talastasan ang kasama mo. Sipag ka lang talaga sa Pilipinas. Marami ka nang makikita. Madidemonyo ka talaga. Bumili. Ano, may buko dyan. Merong street food dyan. Ako, kahit mga ganyan lang, busog ka na. Oo, tama. Ay, ano masasabi mo sa audience na to? Audience? Oo. Ba't ka audience?